worship our God at ating isusuko ang ating buhay muli sa ating Panginoon. In Isaiah 40, it says, "Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary. His understanding is beyond searching out. He gives power to the faint and increases the strength of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who wait upon the Lord will renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint." Ang God natin ang ating strength. Ang God natin ang magiging hope natin. And as we walk along, naandun tayo guided by God. Naandun tayo under His wings, under God's love. Kaya as we worship today, nandun yung surrender natin, "Lord, I am your servant. Lord, I am your child." At nagpapasakop ako sa iyong kapangyarihan at pagmamahal. Kaya hindi ako mag-grow weary. Hindi ako matatakot. Hindi ako mangangamba because you, God, is covering me. Hallelujah. Let us worship our God. Let us thank the Lord. Praise your name, O Jesus. Hallelujah. Praise your name, Lord. Here I am, Lord, thanking you. Oh, Jesus, we're here to thank you. We're longing for your presence. Hallelujah. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over, come breathe in me. Yes, oh Lord, and I will rise on eagle's wings. Yes, oh Lord, sa iyong presensya lamang. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing. Yes, oh Lord, for you. Jesus.
Ikaw, Panginoon, ang aming lakas, sandigan. You are our strong refuge. Ikaw, Panginoon, ang aming very present help in times of needs, in times of trouble. Ikaw yun, Panginoon. Ikaw ang aming source of hope. Ikaw ang source of our strength. Ikaw ang aming God. Ikaw lamang ang God na buhay at totoo. You are faithful, God. You are the loving Father, the Abba Father, everlasting God. You are our everything, O God. Hallelujah. We glorify your name. Be glorified, be exalted, God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O Lord, our worship is our surrender to you. Our worship. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Lord. Everything within us. Everything, Lord. Hallelujah. Surrender to you, O God. Cover us with your love and mercy. Hallelujah. Ramdam namin, Panginoon, ang pag-ibig mo para sa amin. Ang iyong protection. And all of these things, Lord, na nangyayari sa buhay namin, we believe that you have purpose. At sa aming paglakad sa inyo, alam namin na ikaw ay kasakasama namin. Kaya Panginoon, we will not grow weary because you are our strength. Ikaw ang aming lakas, sandigan, ang truth namin. There's only one God who is alive, and that is you, Jesus Christ. At naniniwala kami na ikaw ang Diyos na yumayakap sa amin. Thank you, O Lord. Kaya sa aming pag-worship today, nawa, ito ay punong-puno ng pagpasalamat, punong-puno ng pagdakila sa iyong banal na pangalan. And everyone will say that you are truly the one living God. Hallelujah. Purihin ang ngalan mo. Wala kaming ibang gagawin kundi makinig, magpasalamat. Hallelujah, hallelujah. Magpasalamat sa iyong banal na pangalan for all your faithfulness. Salamat, salamat, Panginoon. Thank you, O Lord. Thank you, O Lord. Open our hearts into worshiping you truly, deeply, bigger and bigger and bigger and extravagantly. Worship ang ibibigay namin sa iyo. Patuloy na magpupurit, magpapasalamat. Hallelujah, hallelujah. Yes, O Lord, we believe in your word. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory and honor. Hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Yes, O Lord. Hallelujah. All the lives will praise you. Don't live. Don't live in me. Take Yes, O Lord, we will rise to you, with you, Jesus. Hallelujah, God, be glorified in our worship. Sa aming pag-surrender sa inyo, salamat, salamat, Panginoon, sa pag-ibig na pinadarama mo. At ito, Panginoon, ay i-reflect namin ang iyong
loob sa amin. Thank you, O Lord. We worship you. We magnify your name. Lord, tanggapin mo ang mga papuri namin sa iyo. In Jesus' name, let everyone say, Amen! Good morning po sa ating lahat. Paki-show nga po ng inyong mga smile. Habang tayo bumabati, nakikipagkumustahan po tayo sa ating mga kasamahan, sa ating mga kapatiran. Ipakita natin yun na nagsishine natin mga ngiti. Hallelujah. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You gave me a reason to rejoice, rejoice. Oh, I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with songs. You give me a reason to rejoice, rejoice. Oh, I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with songs. You gave me a reason to rejoice, rejoice. You set my feet to dancing, you fill my heart with songs. You gave me a reason to rejoice, rejoice. Oh, I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with songs. You gave me a reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, man, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Hallelujah! Praise the Lord! Ano ang reason mo ng pagpunta dito sa church? Ano ang reason mo? Amen! To worship the living God! Hallelujah! There are so many reasons kung bakit tayo nandito. Pero ang pinakauna nating dahilan ay para purihin, exalt, at itaas ang ngalan ni Jesus Christ. Amen? Hallelujah! Let us worship our living God!
Thank you, Jesus, for saving us. From the day you took my hand, never want to be apart from you again. You are my counsel and my friend. Yes, He's our best friend. You're the still small voice in me. Every time I need to find my way back home, you are the compass of my soul. Hallelujah. Every step I take, you will lead me. With you I walk the raging seas. You're the strength. You're the strength. Hallelujah. You gave me reason to believe. Hold me close, lead my life to overflow. Holy Spirit, come and show me a way. Won't you show me a way? All my life, only you can satisfy. Let my faith ignite, consuming fire. You're the burning desire in my life. Yes, oh God, you only can satisfy our soul. Thank you, oh Lord, for being our best friend. From the day you took my hand, never want to be apart from you again. You are my counsel and my friend. Thank you, Jesus. You're the still small voice in me. Every time I need to find my way back home, you are the compass of my soul. Thank you, Jesus. Every step I take, you lead me. With you I walk the raging sea. He is our strength. Hallelujah. You gave me reason to believe. Hold me close, fill my life to overflow. Holy Spirit, come and show me a way. Won't you show me a way? All my life, only you can satisfy. Let my faith ignite, consuming fire. You're the burning desire. Hold me close, yes, oh God, fill us with your overflowing love. Spirit, come and show me a way. Won't you show me a way? All my life, only you can satisfy. Let my faith ignite, consuming fire. You're the burning desire in my life. Yes, oh Lord, you are the consuming fire. Ikaw, Panginoon, ang aming love. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for being our strength. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo may buhay, may lakas, may pagbabago. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hold us close, hold us tightly in your embrace. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan mo. Holy Spirit, take over our lives. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng ito. Salamat, Panginoon. Papuri, pagsamba at pagdakila ang i-offer namin sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. In every step we will take, we are sure na ikaw ang kasama namin. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Let us sing. In every step I take, you lead me. With you I walk the raging seas. You're the strength when I am weary. You give me reason to believe. In every step I take, you lead me. Yes, with you I walk the raging seas. You're the strength. Hallelujah. You gave me reason to believe. Come on, church. Every step I take, let us declare. With you I walk the raging seas. He's our strength. You gave me reason to believe. In every step
can't compare to your power and your love towards us, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Jesus. Whew. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig mo. Hallelujah. Ikaw mag-direct sa aming mga buhay. Hallelujah. Lord, as we experience your love sa aming mga buhay, we remember how good you are. Beautiful and amazing and wonderful sa amin. Hallelujah. In every step sa aming mga buhay, nararamdaman namin, we see the evidence of your goodness in our lives. And we are grateful for that. Salamat, Panginoon. At ang tanging naming dalangin, O God, ay patuloy mo kaming samahan sa aming journey of faith to open more our hearts to knowing you more and more. May we grow deeply in love with you. Sa aming mga buhay, mas ma-appreciate ka namin, O Lord. Mas maramdaman namin ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Thank you, Jesus. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I'll wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hallelujah. Lord, unveil my eyes. Let me see you face. Yes, oh God. We yearn for your presence, oh God. As you live in me, Jesus. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day.
close. Let your love surround. Let us be our prayer. Hallelujah. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Thank you, Jesus. Bring me near. Draw me to your side. Yes, oh Lord, draw us closer to you. And as I'll wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close. Hold me close. Yes, oh Lord. Hawakan mo kami. Hawakan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Yes, oh Lord, ang pag-ibig mo siya pumanat sa bawat isa sa amin. Lord, we come to you, Lord. Hold us close. Hold us close. Yes, oh Lord. Lord, you are our strength. You are my God. Yes, oh Lord, we will soar with you. Let your spirit fall. Oh, Jesus, we magnify you. Yes, oh Lord. Oh, let your love surround me. Bring, yes, oh Lord, bring us closer to you. Draw me close. Draw me close. Yes, oh Lord. Hallelujah. Jesus, you are our strength, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. We will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online.
And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB's Associate Pastor, Pastor John David Bautista. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Isang araw po, noong panahon ng World War II, may maliit na village po sa France na tinatawag nilang La Cambon-sur-Lignon. Ordinaryong lugar lang, pero mahirap bigkasin. Mga magsasaka lang yung mga nakatira, mga pamilya na simple lang ang pamumuhay. Pero sa mata ng mundo, naging isa ito sa greatest story of heroism. From 1940 to 1944, habang pinapapatay at hinuhuli ng Nazi regime ang mga Jewish people, ang village po na ito na La Cambon-sur-Lignon ay nakapagtago at nakapagligtas ng mahigit 3,000 Jewish refugees. Hindi sila mga sundalo, hindi sila mga armado, at hindi rin sila mga politicians. They were simply a praying, abiding community. Ang kanilang pastor, si André Trocmé, may simple ngunit radikal na paniniwala. Sabi niya, we will resist evil, but we will do so with the weapons of the Spirit. Tuwing alas 5 ng umaga, pinapatugtog ni Pastor Trocmé ang isang kampana ng kanilang maliit na church sa kanilang village. Hindi ito isang alarm para magtago, hindi ito warning na may mga paparating na mga sundalo. It was a call to abide, to pray, to be still, to remain close to Jesus. Sa gitna ng digmaan, hindi sila umaasa sa lakas nila dahil wala silang lakas na pwedeng asahan. Wala silang ibang tanging inaasahan kundi ang lakas ni Kristo. Isang araw, may Jewish woman na kumakatok sa simbahan, nanginginig, pagod na pagod, gutom na gutom at takot na takot. Nakita siya ni Pastor Trocmé at walang anumang tanong at kondisyon, sinabi niya, "You are welcome here. This is God's house and we will protect you." Doon nagsimula ang di malilimutang kwento ng pananampalataya. Ang buong village na nagtago ng mga Hudyo sa ilalim ng kama, itinago nila yung mga ibang Hudyo sa mga likod ng aparador, naghukay sila sa ilalim ng mga kwarto para may matataguan yung mga Jewish people, sa attic at 3,000 na mga tao na iligtas nila. Ang mga guro doon sa kanilang village, gumawa pa sila ng mga fake IDs at tinuruan ng mga batang Hudyo kung paano kumilos at magpanggap ng mga French Protestant kids. Ang mga magsasaka sa kanilang village, nag-escort ng mga refugees papunta sa bundok tuwing madilim pa or tuwing gabi patungong Switzerland para lang maitawid yung mga Jewish people na ito. Kapag dumarating ang Nazi soldiers para mag-inspect ang mga bata, naglalaro sila ng warning game. Kunwari, akala nila naglalaro na pero alam na ng mga tao, magtago na lahat ng mga Hudyo, yung mga bata may sinesenyas. Lahat sila talaga nakakaisa. It was a silent alert to the entire village. At kahit na ilang beses silang hinarap ng mga Nazi, kahit anong tanong, kahit anong banta, walang tumiklop, walang nagturo, walang nagtaksil sa kanila. They were not necessarily brave people, but they were abiding people. And because they abided in Christ, nagbago ang kasaysayan. Hindi natuloy ang plano ng mga Nazi na ubusin ang mga Hudyo. Yan ang nangyayari kapag ang isang tao or ang isang church ay tunay na nananatili kay Jesus. You can change the history. Ang abiding po ay hindi passive. Ito ay source ng courage, clarity, and compassion. Ngayon tayo pong lahat ay tumayo at ating pong basahin ang ating passage for today po na mababasa po natin sa John 15:1-8. Sisimulan ko po, halinhinan po tayo, and then sa verse 8, sabay-sabay po tayo. Sabi po dito, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides
I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father will be glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Tayo pong lahat ay tumungo at manalangin. Father God, we thank you for this wonderful opportunity, O God, that we can come together, listen to your word, O God, at patuloy po na magpa-minister sa iyo, O God. Lord, patuloy po na binubuksan namin ang aming mga puso, O God, for you alone, that you may change us, O God, that we may be able to see, O God, your purpose in our lives, O God. Salamat, Panginoon, dahil po alam namin may ginagawa ka sa mga buhay namin at alam namin, O God, na you are near to us. You are here with us, O God, and we choose to abide in your presence, in your love, in your word, O God. Salamat po. Sa inyo lang po namin binabalik ang papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Pwede na po tayong umupo. Sabi po ni Jesus, I am the vine, you are the branches. Those who abide in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. If we are apart from Jesus Christ, if we are away from our source, we will never be able to produce fruit. Hindi natin kayang mamunga kung tayo ay malayo sa ating source. Sa source ng life, sa ating Creator, sa ating God, sa source ng ating salvation kay Jesus Christ. Kung hindi natin ka-close or hindi tayo dikit sa ating Diyos, how can you expect na ikaw ay mamumuhay ng spiritually truly alive? Mamumuhay ng punong-puno. This entire series po, ito pong buwan na ito po, pinag-aralan po natin, yung week 1 po, sabi ay taste and see. Week 2, walk with me. And today po, abide in me. If tasting is an encounter and walking is a journey, abiding is our steady, lifelong posture. Because when we stay, we abide, we remain in Christ, that is when our identity becomes stronger. Dahil hindi ka visitor na lang sa presensya ng Diyos. Hindi ka parang unfamiliar sa presence ng God, pero ito na yung tahanan mo. Hindi ka bisita lang sa presensya ng Diyos. This is where you truly abide. This is where you find rest. Ang sabi po sa Psalms 91 verse 1, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Hindi sinabi, He who visits, kundi He who dwells. Ikaw ba ay nagdidwell? Ang ibig sabihin, hindi ka bisita lang, hindi ka napadaan lang, kundi naninirahan ka sa presensya ng Diyos. So whenever you are in the presence of God, you don't feel indifferent. Talagang sanay na sanay ka kasi yan ang safe place mo, yan ang tahanan mo, dyan ka talaga belong. Amen? Kaya naman, kinakailangan nating mag-abide. Sabi niyo nga, abide in His presence. Araw-araw, tinatawag tayo ng Diyos hindi lang para marinig siya, kundi para manahan sa Kaniyang presence, sa Kanyang presensya. Tumingin po tayo sa ilalim ng dagat, sa mga tropical places, lalo na po dito sa Philippines or sa Australia, di ba? Isa sa creation ng God na talagang amazing ay ang mga coral reefs. Kung titingnan po natin ng malapitan, ang coral po, ang isang coral, napakahina po niyan, maliit, manipis at madaling mabasag. Pero ito yung amazing. Ang corals po, sila po ay some of the weakest organisms individually, pero kapag nanatili sila sa reef, they become one of the strongest structures on earth. Paano nangyari yun, di ba? Ang liit-liit ng corals, pero bakit ang lakas-lakas sila? Kasi nga, nagsasama-sama sila as one reef. At hindi lumalaban ang coral ng mag-isa lang. Hindi sila nabubuhay ng solo. They survive because they abide. Nananatili silang nakakabit sa reef. Yung small corals po, yung mga nakikita natin sa dagat na parang mga bato na matigas sa ilalim na makukulay, yan po maliliit lang sila pero nagsasama-sama sila, nag-a-attach sila sa isa't isa to form one larger colony.
Then another attaches, tapos may mag-a-attach ulit na panibago until they form a massive living fortress that can withstand violent storms, yung mga malalakas na waves. Nalilesen po ang waves kapag mas maraming corals sa dagat. At naproprotect lalo ang mga islands kapag daw mas maraming corals. Nagiging tahanan din siya ng mga isda for food sa mga tao sa island. At nakakapag-support ang coral po sa entire marine ecosystems. Some coral reefs are over 5,000 years old. Biruin mo yon, yung mga nakikita natin sa dagat, mas matanda pa sa mga Roman Empire, sa Greece, at ilang ancient civilizations. At hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. Pero may isa pa silang sikreto. Hindi nabubuhay ang coral nang walang ilaw, nang walang liwanag. Ang coral, they depend on light for nutrients. Kung malayo sila sa liwanag, mamamatay sila. Kaya as we go deeper sa mga oceans, yung mga pinakamalalalim na parte ng mga ocean, wala ka nang makikitang corals kasi hindi na pwedeng magkaroon ng life kasi nga walang light. Kaya ang coral reefs, they constantly position themselves toward the light. They stay where the light is. They stay connected and stay alive. Ganyan ang abiding. Fragile tayo, mahina tayo sa sarili natin, madali tayong masaktan, madali tayong panghinaan, pero kapag nananatili tayo kay Jesus at nakababad sa Kanyang presensya, nagiging matatag tayo. Your stability doesn't come from your strength. It comes from your connection. Baka pala hindi ka connected sa source and you're expecting na magiging malakas ka bilang Kristiyano, you should always be connected to the main source. Sabi po ni Brother Lawrence, siya po ay isang 17th century French Carmelite lay brother at kilala po siya sa kanyang sinulat na The Practice of the Presence of God. Sabi niya doon sa book, the presence of God is the life of the soul. When we abide, we live. When we disconnect, we wither. Nalalanta tayo, namamatay tayo. Kaya araw-araw dapat maging parte ng ating pananalangin, declaration, na kahit saan tayo nandoon, sinasabi natin, or kahit anong sitwasyon natin sa buhay, problema, pagsubok, triumph, or victory man yan, or nasa baba ka man, or nasa taas, lagi kang aware at sinasabi mo sa Lord in your declaration, Lord, you are here. Because when we know that the presence of God is in our lives, alam natin na may purpose ang lahat na nangyayari sa ating buhay. Amen? Sa paglalakad, sa trabaho, sa problema, may sakit ka, pagod ka, masaya ka, you're celebrating, you're mourning, be aware of the presence of God. And if you are aware of the presence of God, you know kung anong sinasabi ng Diyos sa'yo. Alam mo ang mensahe niya sa'yo. Ang isang coral po ay mahina kung siya ay mag-isa, pero pag sila ay nagpo-form na ng reef, nagiging isang matatag na shelter at isang matatag na building ng mga isda, tirahan ng mga isda. At tayo, kinakailangan manatili tayo sa presence ng God. And minsan nakala natin kaya na natin mag-isa, pero this is also a good reminder na kapatid, kung nahihirapan ka ng hanapin ang presence ng God sa iyong pagiging mapag-isa, baka kinakailangan mong hanapin sa fellowship. Kasi hindi pwedeng solo-solo gaming ka lang bilang Kristiyano. You will definitely find the presence of God here sa church, dito sa mga fellowship, sa mga kapatiran. Kaya hindi pwedeng iwas-iwas. Amen? Kinakailangan mag-abide tayo sa presence ng God. Sabi niyo, abide. Secondly, abide in His Word. John 15:7 says, if you abide in me and my word in you, ask anything and it will be done for you. Ang salita ng Diyos ay hindi decoration lang sa buhay natin. Ito ay pagkain ng ating souls, ng ating kaluluwa. Ang mga Kristiyano na hindi nag-a-abide sa salita ng Diyos, they are spiritually starving Christians. Yes, nasa church sila, sumisimba sila, damit born again. Mukhang mga Christian, nagtataas siguro ng kamay, nagwo-worship, sumasayaw, umaabot ng kamay sa kamayan, pero sa totoo lang, spiritually, they are hungry. They are weak. Mahihina kasi they are not well-fed by the Word of God. Ikaw ba ay kumakain ng tama? Di ba? Di ba pag hindi tayo kumakain ng tama, nangyayari sa atin, nangihina tayo, nangangayaya tayo. If we are not
abiding in the Word of God, for sure, mahinang-mahina ka sa laban ng buhay. Mahinang-mahina ang spirituality mo. Let me tell you about Hudson Taylor, the missionary who served in China for 51 years. Napakaraming pagsubok ang dinaanan niya. Dumaanan siya sa gera, gutom, sakit, kawalan ng pera, namatayan siya ng anak, siya din ang naglibing sa sarili niyang asawa, at kung tayo ang mapupunta sa kanyang sitwasyon, we would have given up. Mabilis tayong susuko. Talagang lumaban siya. Pero si Hudson Taylor, meron siyang tinatawag na secret of strength. Every night, kahit pagod na siya, kahit umiiyak siya, kahit madilim ang paligid, binubuksan niya ang kanyang maliit na Bible sa tabi ng lampara. Hinahayaan niya na ang salita ng Diyos ang magpalakas sa kanyang puso. At sa kanyang diary, lagi mong mababasa yung mga kataga na sinusulat niya, held tightly to Jesus today. Hindi siya lumaban gamit ang lakas niya. Lumaban siya by abiding. Talagang pinipilit niya na mapalapit kay Jesus Christ. Kahit anong pagsubok, kahit anong problema, pinipilit niya na sinesecure niya ang sarili niya na nakadikit siya sa Word ng God. Lagi niyang sinisik. At sinabi niya, all our difficulties are only platforms for God to show His power if we remain in Him. Kaya ikaw kapatid, sa tuwing pagod ka na, hirap ka na, mas piliin mo na lumaban. Mas piliin mo na lumapit. Mas piliin mo na isik ang God. Kilalanin mo ang Diyos sa Kanyang salita. Remain in His Word and you'll see the purpose of your hardships. May mga neuroscientists po na nag-research at na-discover nila na ang utak natin ay nagbabago depende sa inuulit-ulit nating gawin. Depende sa nagiging habits natin. Hindi ka biglang mababago ang iyong mindset dahil lang nagising ka na nabago na ang mindset mo. Kadalasan you'll have to train your brain para maging mabago ang iyong mindset sa mga bagay-bagay. Consistency changes us more than intensity. Sa totoo lang, mas nakakabago ng puso ang 5 minutes natin na araw-araw na sinisik natin si God, kahit 5 minutes lang, kaysa sa 1 hour nga, pero once a week at paminsan-minsan lang. Mas maganda na talagang consistent at araw-araw sinisik natin ang ating God. Ganyan ang abiding in the Word. Hindi kailangang mabilis, hindi kinakailangang impressive. Agad-agad na parang, wow, ang lalim mo na agad, wow, ang dami mo na agad kayang gawin sa church. Hindi doon eh. Dapat rooted. And when we are rooted, marahan at malalim. Read the Word of God not to finish, but read to hear Jesus. Bakit ka nagbabasa ng Bible? Kasi parang bragging rights na lang na natapos ko ng Bible, nakadalwa na ako ngayong taon, or next year, basa ulit. Ganun na lang ba? But are you really little by little discovering who Jesus is? Are you actually understanding the purpose of God sa buhay mo as you read? Or parang pagkatapos mo lang magbasa, yes, patapos na akong matapos. Ganun lang. Diba? Kinakailangan we read to hear Jesus Christ. Minsan nagbabasa tayo, ang ating goal ay maipagyabang lang na matapos. Kinakailangan, iniintindi natin ang salita ng Diyos. Namnamin natin ang salita ng Diyos. Unawain ang salita ng Diyos. Mag-abide. Kaya dapat po, tayo mga Kristiyano, parte ng ating discipline talaga na ang Word of God. Parte ng ating disiplina bilang mga Kristiyano na talagang everyday sinisik natin ang Word of God. Hindi yung pag-trip ko lang or pag nagising ako, I feel spiritual today. Let me read a chapter. Let me read a verse in the Bible. No. Kinakailangan, disiplinahin natin ang ating sarili. Create a system for yourself kung paano mo mababasa ang Bible everyday, kung paano ka mas lalalim sa salita ng Diyos. Hindi yan darating na lang. Hindi yan aabangan mo na, okay, by next week siguro marami na akong alam sa salita ng Diyos. Hindi. Kinakailangan may plano ka at paano mo isisik ang Lord. Those small things that we do in our secret place, yung ating discipline, yung ating pagbabasa ng Bible, yung ating pag-aaral, pananalangin, at yun nga, isa na doon nga yung ating devotion at pagbabasa ng Word of God. Kapag faithful tayo dyan, dyan sa mga ginagawa natin in private, yung anointing for sure ay lalabas
sa public. Magmamanifest on how you connect with other people, on how you minister, how you react pag may problema, paano ka mag-react pag may biglaang nangyari. Makikita kung tunay na you are in good relationship. If you are really abiding in the Word of God. When we are in a situation wherein our relationship with Jesus Christ ay natetest, doon makikita kung tunay ngang abiding ka sa salita niya. Yung mga hindi rooted deeply sa Word of God, pero sugod na sugod sa ministry, yung, sige, sali lang ng sali, pero hindi, or kunwari, ang tagal-tagal mo nang nagme-minister, ang tagal-tagal mo nang tumatayo sa unahan, kasama ka sa mga kung ano-anong gawain, pero hindi ka malalim at hindi ka nagbabasa at nagsisik ng Word of God, sila din po yung mga unang bibitaw pag may problema. Sila din yung una agad na susuko at sila din yung agad na hindi magpapatuloy. Kinakailangan steady. Kinakailangan steady lang tayo sa Word of God. Tuloy-tuloy tayo. Huwag tayong tumigil. At tayo ay hayaan natin na paglalimin tayo lalo ng salita ng Diyos. Colossians 2:6-7 says, "Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving." Roots don't grow loud. Ang mga ugat po, hindi yan pag nag-grow, tahimik lang yan. Makikita mo na lang na malalim na. Makikita mo na lang na, wow, ang lalim na, lumubog na yung root. Hindi yan, may announcement sila, malalim na kami. Hindi mo yan maririnig na nagkakalampagan sa ilalim. Malalaman mo na lang na ang root ay nag-grow na kasi yung puno mismo, namumunga na. They grow quietly, slowly, and deeply. Abide in His Word until His Word abides in you. Third and lastly, abide in His love. Manatili tayo sa Kanyang love at sa Kanyang purpose sa ating mga buhay. Sabi ni Jesus sa John 15:9, "Remain in my love." Hindi lang sa Kanyang presensya, hindi lang sa Kanyang salita, pero sa pag-ibig, sa identity, sa purpose. Sa panahon ng early church po, merong radikal na pangyayari noong AD 64. Ang Rome po, ang city of Rome po, nasunog. Dati dahil wala namang mga bombero, walang mga machineries para pumatay ng mga malalaking sunog, talagang umaabot ng matagal. At during that time po, ang mga Christians po ang sinisisi ng mga taga-Romano kung bakit nasunog ang buong Romano. Ewan ko, baka dahil ang tingin nila sa mga Christians noon ay mga sumpa or mga malas or what, or nag-aaklas. So, ang ginagawa po sa mga Christians noon, habang nasusunog ang buong city, ang mga Kristiyano, sinisisi, hinuhuli, tinotorture, pinapatay. Kaya karamihan sa mga Kristiyano doon sa Roman city, sa city of Rome, ang ginawa nila ay tumakas na, naglayuan na, nag-alisan na. Pero alam niyo ba, marami pa rin mga Kristiyano ang hindi umalis at nagstay. They stayed in the burning city, not because they wanted to die, but because they wanted to love. Mas gusto nilang i-show yung love. They fed the hungry, cared for the wounded, comforted the dying. Tinanong sila ng mga tao na tinutulungan nila. Sabi nila, di ba tinotorture namin kayo? Di ba kayo yung sinisisi? Bakit kayo nagstay? Bakit hindi kayo natatakot? Why aren't you running away? Ang tugon nila, because the fire inside us is greater than the fire around us. Yan ang buhay sa rooted. Yan yung buhay na rooted sa pag-ibig ni Kristo. Kapatid, nawa maging mas mainit ang apoy ng pagmamahal mo kaysa sa init ng pressures sa buhay. May mga pagkakataong ubos ka na sa heat of pressures of life. Kasi nga, sa sobrang dami ng problema, sa sobrang hirap na tayo, ang daming pagsubok, napapaligiran pa tayo ng mga difficult people, ang hirap-hirap ng maging mabait. Parang ubos ka na, pagod ka na maging mabait, pagod na tayong umintindi, pagod ka nang maging born again, pagod ka na maging Christian. Kasi ang dami ng pagsubok at problema. Pero kung mananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, anumang pagsubok ay hindi magiging dahilan para tayo ay tumigil sa pagiging Kristiyana natin. Amen?
Amen. Walang makakapigil if our love is burning, talagang nag-aalab para sa Panginoon at sa mga tao sa paligid natin. Anumang pagsubok, anumang problema, hindi ka basta-basta matitinag. Hindi ka basta-basta babaguhin ang iyong ugali kasi inside you is the love of God burning. Amen? Ang grapevines po, may isang agricultural fact po na ang branch po, for sure, hindi niya kayang mag-bear ng fruit kahit anong gawin mo kung mag-isa lang yan, yung branch na yan. Kinakailangan lagi yan naka-connect sa kanyang pinaka-puno, sa kanyang pinaka-source. Kahit anong pilit, kahit anong gawin mong dasal, hindi yan mamumunga, hindi yan tutubo, hindi yan lalago kung siya ay nakaseparate. But when it stays connected to the vine, fruit grows naturally. Hindi mo kinakailangang ipilit ang sarili mo. All you need to do is stay in Christ. Stay in His love. At automatic lalabas sa buhay mo, magre-reflect. Hindi siya pinipilit, ito ay dumadaloy, ito ay kusang lumalabas. Ganyan tayo mga kapatid. Hindi natin kayang mag-produce ng love, ng patience, ng joy, yung purity, yung stability natin bilang Kristiyano. Hindi natin kaya yang gawin or ipanatilihin sa sarili nating effort. But when we remain in Christ, wala kang ibang gagawin but just allow Christ to minister sa iyong buhay. At i-discover mo lalo ang love ni Christ. When we stay close to His heart, the fruit appears naturally. Madaling magmahal. Madaling umintindi. Ang daling magpatawad. Sabi ni Andrew Murray, abiding in Christ is not our work. It is letting go so Christ can work in us. When you abide in His love, you learn to forgive quickly, serve joyfully, walk humbly, and rest deeply. Kaya ngayon, habang pinapakinggan natin yung salita ni Jesus Christ na ito, yung kanyang mga sinabi na ito, parang naririnig natin ang kanyang heartbeat na sinasabi sa atin, abide in me. Hindi, punta ka pag may tayong ka. Hindi ka na nang sinasabi ni Jesus Christ. Or, pagka gusto mo lang, gamitin mo lang to, nandito lang to. Diba? Hindi niya sinasabing, pagka urgent ha, parito ka. Ang sinasabi ni Jesus Christ, manatili ka sa akin. Dito sa presensya ko, sa salita ko, sa pag-ibig ko. Because apart from Him, we can do nothing. Maaring ang dami mo nang na-achieve sa buhay. Maaring ang dami mong mga pangarap at very confident ka that you will be able to get the things that you are dreaming of. Yung mga pinapag-pray ko, naku, madali lang yun kasi okay naman asawa ko, may trabaho. Okay naman kasi nasa akin na lahat ng kailangan ko. Okay naman kasi yung mga anak ko, okay na lahat. Wala nang problema. Pero kung hindi tayo mananatili sa Panginoon, everything can change. And if we entrust our lives to our God, to our source, makakamta natin yung buhay na ating ninanais. Yung buhay na i-prepare ng Lord para sa atin. Apart from Him, we can do nothing. And with Him, life flows, strength rises, hope grows, and fruit comes naturally. Hindi mo kinakailangan maging great bago ka gamitin ng Diyos. Ang kinakailangan mo lang, kumonect ka at magstay sa ating great God. Minsan ang tinitingnan kasi natin ang sarili natin, I'm not good enough. Hindi naman ako mabait, hindi ako matalino, hindi ako magaling, wala akong kayang gawin, hindi pa ako mayaman, paano ako magiging blessing, hindi pa maganda trabaho ko, hindi pa malaking sweldo ko, wala pa akong ipon, paano ako magiging pagpapala sa iba? All you need to do is stay, abide sa ating great God, and greatness will flow. Minsan hirap na hirap tayong gawin yung mga dapat nating gawin kasi nga kulang na kulang tayo sa pag-ibig. Hindi natin maibigay kasi nga hindi na tayo pala connected sa ating Diyos. You're maybe attending the church, you're maybe lifting up your hands in prayer and singing with the crowd, pero are you really abiding in Christ? Kung titignan natin ang scriptures, makikita natin na lahat ng ginamit ng Diyos sa Bible, they were ordinary people who learned to stay with an ordinary Savior. Si Noah, he walked with God when the world walked away. Si Joseph, he abided in God kahit sa betrayal, kahit na doon siya sa hukay,
kahit nasa prison na siya, at kahit nung nasa palasyo na siya, nanatili pa rin siya sa Lord. Si Moses, hindi gumalaw ng walang presensya ng Diyos. Hindi siya papayag nang pupunta siya doon sa lugar na yon kung wala siya doon. Kaya laging sinesecure ng Lord, bago ka pumunta doon, nandun na ako. Kaya nandun na pala presence mo, sige, okay na, basta nandun ka. Sana ganun din tayo, no? Na talagang we're so dependent sa presensya ng Panginoon. Si David, isang shepherd boy na hindi perfect, pero laging bumabalik sa puso ng Diyos. Si Mary, ang sabi niya, let it be to me according to your word. Nag-abide si Mary sa will at sa plano ng Diyos. And si John, the disciple who remained close to Jesus, leaning on his chest. Diba? We will be able to do great things, not because we are already great, or because we have talents and all the things that we need, but we are connected and abiding in Jesus Christ. All of them point to one greater truth. History changes when people stay close to Jesus. Kapatid, just stay, abide in God, in Christ. At hindi mo alam, you can change history. Hindi mo alam yung expectation ng mga tao sa paligid mo, sa buhay ng mga tao sa paligid mo, kaya mo palang baguhin dahil si Kristo ay nasa sayo. Hindi dahil matatalino tayo, hindi dahil we have all the resources, but all we have is Christ Jesus in our lives. Amen? Amen. Yan ang sikreto ng village sa France. Yan yung sikreto ni Hudson Taylor. Yan ang sikreto ng early church. Yan ang sikreto ng mga kapatid natin na kahit may pagsubok na, talagang kita mo sa church, sila pa yung mauuna sa pagsimba. Kahit ang bigat-bigat ng pagsubok. Sila pa yung unang lumalaban. Kahit ang daming problema, sila pa yung mag-aabot. Makikita mo sila pa yung tumutulong sa iba. Kahit sila yung hirap na hirap sa dami ng mga iniisip, sila pa yung laging nakangiti. Kasi they are abiding in Christ. Mga kapatid, ito yung panawagan sa atin ni Jesus. Abide in His presence. Abide in His word. Abide in His love. Kung may parte sa puso mo na lumalamig na, kung may mga pagkakataon na napapagod ka na, may mga season kasi tayo, parang mga Kristiyano, parang may pagkakataon na parang walang-wala ka na sa focus, parang nakakatamad, ayoko na, parang, pero dahil naging routine na, sumisimba ka, pero sa heart mo wala eh. Kinakailangan mong lumapit, mag-abide kay Jesus Christ. Sabi nga ni Pastora last week, kung hindi mo kayang lumakad, kung hindi mo kayang tumakbo, palapit, lumakad ka. Kung hindi mo kayang lumakad, gumapang ka. All the best that you can do, gawin mo para sa ating Panginoon. And when we stay, magiging madali na kasi magfo-flow. Because it's not about you. Pag nandun ka na sa God, it's not about you. It's about Him. Hahayaan mo siyang kumilos. Hayaan mo lang mag-flow. Jesus is calling us again. Return to me. Ito ang sinasabi niya. Stay with me. Remain in me. Because the safest place, the strongest place, the most fruitful place is not a season, not a ministry, not a feeling, but a person, and that is Jesus Christ. And here's the truth that you can carry in your life. Ang lahat na nag-aabide kay Kristo, they do not strive for fruit. Fruit comes, namumunga sila because Christ flows through them. Nakakapagod kasi sa tunay po mga kapatid, nakakapagod na kung ang pagiging Kristiyano mo ay pilit yung pagiging Kristiyano. Yung araw-araw pinipilit mong maging mabait. Yung araw-araw pinipilit mong magpatawad. Araw-araw pinipilit mong umintindi. Araw-araw inilalaban mo na kinakailangan kong gawin ito lahat. Pag born again, kinakailangan. Di ba may mga ganun eh. Pero once na talagang nandun na tayo kay Christ at ramdam mo na yung presensya niya, magugulat ka na lang, ay, nandito na ako. Hindi na mahirap. Hindi na siya parang everyday struggle. It is something that you give naturally because Christ is already in you. So kung nandun ka pa sa stage, parang hirap na hirap kang maging born again. Kung may part ng buhay mo na hirap kang maging mabait,
mabuti, or maging Christ-like, just stay in Christ. Hindi ibig sabihin, kinakailangan mo nang give up kasi wala naman nangyayari sa iyo, sumuko ka na, huwag ka nang sumimba. Hindi. Mas dumikit ka sa source mo. And you will be able to see and experience the goodness of God. Church, let's respond to this call. Let's abide and let's remain. Let's stay. Tayo pong lahat ito maya. Palakpakan po natin ang ating Lord. Hallelujah. Oh Heavenly Father, we thank you, O God, for your word today. Salamat, Panginoon, dahil everything and all that we are, O God, is from you, O God. At Lord, ang aming mga buhay, O God, ay ikaw lamang ang may hawak, O God. We may have achieved so much, O God, but it's all you, O God, pa din. Because apart from you, we are nothing and we can do nothing, O God. Lord, nasasayang ang lahat, O God, kung wala kami sa iyo, O God. Pero Lord, sa tuwing kami, Panginoon, ay alam namin, kami, Panginoon, ay abiding in you and you are in us, O God. Lord, alam namin, O God, na kahit maraming pagsubok, maraming problema, lahat ng ito ay may purpose, O God. Lahat ng mga ito, O God, ay may dahilan and that is for your glory, O God. And we begin, O God, to live na ikaw lamang, Panginoon, ang pinaglilingkuran talaga, O God. Walang takot, walang pangamba at hindi pilitan ang pagiging Kristiyano. Lord, nakakapagod po na araw-araw, Panginoon. Hirap na hirap kami na piliting maging kagaya. But Lord, gagawin namin ang pwede namin gawin, O God. Mananatili kami sa iyo, O God. Mag-i-stay kami sa presence mo, O God. Nang sa gayon dumaloy ang pag-ibig, O God, ang Christ-likeness, O God, ay ma-embody namin, O God. Salamat, O God. Lord, hayaan mo, O God, na maging evident sa buhay namin ang iyong presensya, ang iyong salita at ang iyong pag-ibig, O God. Nang sa gayon magampanan namin ang pagkakatawag mo sa amin, O God. Lord, kami po ay mananatili sa iyo, O God, dahil ikaw lamang ang tanging kailangan namin sa aming mga buhay. Lord, sa lahat ng aspeto, ikaw ang aming source. Kaya dito kami mananahan, O God, a place in your presence, O God, where we feel secured and loved, O God. Sa iyong salita, O God, na palagi naming ninili-niliin, O God, aalamin at i-discover namin patuloy at patuloy ang iyong mensahe sa amin, O God. At sa iyong pag-ibig na siyang dahilan, O God, kaya bakit kaya din namin magmahal sa iba. Sa iyo lang po namin ibinabalik ang papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Dadako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi nga po, tithing is giving a tenth of our income to God's work in the local church. Sabi po sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. Sa atin pong pagbibigay, we honor God at binabalik natin sa Kanya ang 10% or tithe to express our reverence and gratitude sa mga blessings and provision niya sa atin. Inuuna natin ang para sa God at binibigay ang the best para sa Kanya. Amen po ba? Verse 10 says, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. What an amazing God. This verse promises a reward for giving, not as a cause and effect relationship, kundi isang pagpapakita ng God's faithfulness and His desire to bless us. Kaya ang blessings na tinatanggap natin is because of God's goodness and faithfulness, and He blessed those who honor Him. Siya ang nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan through His riches and glory in Christ Jesus. If we honor God with our finances and stay faithful to Him, He will bless us until our vats overflow and we will be a blessing to others as well. Kaya nga po, kahit na nakapagbigay na tayo ng 10% yung ating pong ikapo, magaan po sa ating puso at bukas po ang ating palad na upang makapagbigay pa din po ng ating offering sa Lord at ang ating pong building fund.
Sabi po sa 2 Corinthians 9:7, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Alam naman po natin na tayo po ay nagpipray, and yung desire po natin na magkaroon po tayo ng bigger lot and makapagpatayo ng bigger building para po marami pa pong kaluluwa ang ma-save at makapag-church. At ang mga bata din po ay, dahil sikip na din po sila doon sa likod, yung maging comfortable, madami pa po ma-accommodate para po sa ang ating sanctuary. Kaya nga po, ang atin pong pagbibigay ay dahil po alam natin na God loves us first, at ito po ay atin lamang ibinabalik ang ating pagmamahal sa Kanya as a part. Ito po isang pong part ng ating pagbibigay ng tithes, pagbabalik ng tithes sa atin pong Panginoon. Kaya po tayo po ay magbibigay. Atin pong ipag-pray ang tithes and offering. Hallelujah. Salamat nga po, Panginoon, Lord, sa lahat po ng blessings na ipinagkakalob niyo po sa bawat isa. Alam po namin, Panginoon, kayo po ang may-ari ng lahat ng meron kami, Lord God. You are the source of everything, Panginoon, at sa inyo po nagmumula, Lord God, ang katalinuhan, Lord God, ang kaalaman, Panginoon, oh God. And Lord, we pray, Panginoon, na patuloy niyo pong pagpalain, Lord God, ang bawat isa, ang lahat po ng inyong mga anak, Panginoon. We pray, Panginoon, na ang mga blessings na ito, Lord God, tulungan niyo po kaming maging good steward, Lord God, at magkaroon po kami ng puso, Lord God, na patuloy, Lord God, na nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Patuloy, Lord God, na kami ay mag-abide in your presence, mag-abide in your word, Panginoon. At patuloy, Lord God, ganun din po, mag-abide kami sa inyo pong pagmamahal. We pray, Panginoon, Lord God, na sa lahat, Lord God, ng mga work, Lord God, kayo po ang magbe-bless nito, Lord God.
kung ano man pong source of income, Lord God, mga businesses, Lord God, patuloy nyo din pong pagpalain ito, Lord God. At yung pong mga kapatid namin na nagdi-desire, Lord God, na magkaroon po ng work, Lord God, kayo po ang magkakaloob nito. Patuloy ninyong i-bless, Lord God, ang mga companies, Lord God, at ang mga businesses ng aming mga kapatid, Panginoon. At patuloy, Lord God, na ang mga blessings na ito, Lord God, ang mga offering na ito, mga tithes na ito, Lord God, ay isang mabangong samyo sa inyong harapan, Lord God, at patuloy na wisdom at knowledge ang ipagkaloob niyo po sa mga taong naghahawak ng ito, Lord God, ng mga salaping ito, Lord God. Patuloy, Lord God, na kayo po ang mangunguna, Lord God. And we desire, Lord God, and we pray, Panginoon, na kayo po ang magkakaloob, Lord God, ng new lot and building, Lord God, para po sa aming CCFI SPB. Maraming salamat po. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, luwalhati, at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawag ko po ang lahat ng may birthday ng month of November at saka po yung pong may wedding anniversary. Praise the Lord. November, birthday. Isang taon pa lang ulit. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon at napakadami pong may birthday. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Sige po. Tayo po ay wala na po. Sige po, i-lines natin ang mga kamay natin para po tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. O Amang Banal nasa langit, nagpupuri po kami at nagpapasalamat po, Panginoon, sa araw na ito. Dahil, Lord God, may nagdaos po ng kaarawan ngayong November at magdadaos pa, Panginoon. Pagpalain po, Panginoon, ang lahat ng may birthday ngayong buwan at ikaw po ang magpala sa kanila, Panginoon. Lord, dalangin namin na marami pang taon ng buhay nila ipagkaloob mo, marami pang birthday, Panginoon. At Lord, dalangin namin na kung ano man, Panginoon, ang desire ng kanilang puso sa kanilang mga birthday, Panginoon, kayo po ang magpala, kayo po ang magpatupad, kayo po ang magbigay sa kanila, Panginoon, kung ano man ang kailangan nila. Salamat po, O Diyos, sapagkat ikaw ay mabuting Diyos, pinadama po, Panginoon, sa kanilang iyong pag-ibig at pagmamahal. Dahil, Lord, dalangin namin na mahaba pang buhay ang patuloy pagkaloob sa kanila, Panginoon. At kayo po ang patuloy na gumamit sa kanila, Panginoon. At habang sila po, Panginoon, humahayo, lumalakad, Panginoon, sa iyong pag-ibig, pagpalain po ang buhay nila. Isupply mo pong lahat, Panginoon, ang kanilang kailangan. Lord, at iingatan mo lagi at samahan mo lagi sila sa araw-araw ng buhay nila, Panginoon. At patuloy na madama nila, Panginoon, na ang pag-ibig mo ay walang kapantay, Panginoon, sa kanilang buhay sapagkat ikaw, O Diyos, ang nagbigay ng buhay sa kanila. Kaya kami po naman ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sapagkat sila po pa ngayon ay masaya. At alam namin, Panginoon, sa buhay na ito ay alam namin na gagamitin po sila, Panginoon. Hallelujah. At ganoon din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na kung saan, Panginoon, ay may wedding anniversary sila, Lord God. Lord, patuloy yung pag-isahin sila sa iyong pag-ibig at pagmamahal at patuloy na sila'y magsama na ikaw po ang nasa kalagitnaan nila upang maging mapayapa, marami at pag-ibig, Panginoon, ang patuloy na nilang maramdaman sa bawat isa. Mamalagi, Panginoon, ang pag-ibig nila sa iyo, Panginoon, upang ang pamilya nila, Panginoon, ay makita nila na ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga magulang ay patuloy na nagmamahalan dahil may Diyos na nagmamahal sa kanila, kaya patuloy na ipakita nila sa pamilya nila ang pag-ibig at pagmamahal ng pagiging mag-asawa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kanilang anniversary ngayong buwan at ikaw po ang magpala anumang, Panginoon, ang kanilang, Panginoong ninanais sa buhay nila bilang pamilya, mag-asawa, ikaw po ang magpala sa kanila. Lord, ano man ang kahilingan nila sa mga oras nito, Lord God, kayo po, Panginoon, nagpapatupad dahil ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng mga pangangailangan ng buong pamilya. At sa lahat po ng may birthday, salamat po, Panginoon, at patuloy mo silang pagpalain, samahan sila araw-araw at ilayo po, Panginoon, sila sa lahat ng uri ng karamdaman, saan man sila magpunta, Panginoon. Ikaw po ang lagi nilang maalaala sa buhay nila.
Purihin ka nga po, O Diyos. Wala po kami maibalik sa iyo, kundi ang papuri, ang pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Matapos nating ipanalangin yung mga may birthday at saka anniversary, tayo naman ngayon mananalangin para doon po sa mga aalis, mag-a-abroad, mga kapatid. Inaanyayahan ko po kayong pumunta dito. Kayo po ay pananalangin namin. Ang dami palang aalis. Praise God. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Saan kayo pupunta, mga kapatid? Tatanggap po kami ng award sa Hong Kong po. Dati po. Si Bong daw sa dati. At ang ating mga kapatid na ito, yung mga leaders natin, saan kaya pupunta? Magbibisit po sa Disneyland. Amen. Palakpakan natin ang God. Napakabuti ng ating Diyos. Tunay na ang destination nila ay sa Hong Kong. Amen, mga kapatid. Bukod kay Bong na dati nang pabalik-balik si Bong, walang kasawa-sawa. Amen. Ating iunat ang ating mga kamay sa kanila. Ating ipag-pray. Hallelujah. Papuri po, Ama, sa iyong banal na pangalan. Tunay na ikaw ay Diyos na mabuti. Hindi kailanman nagpapabaya sa iyong mga anak. Hallelujah. Salamat, Ama, dahil meron kaming Diyos na nagbibigay sa amin ng kapahingahan, kapahintulutan, upang kami, Lord, ay patuloy na madama namin ang iyong blessing, O God. Hindi lamang puro trabaho ang aming gagawin, kundi kami, Panginoon, ay patuloy mong binibigyan ng kapahingahan kahit kaunting panahon. Kaya, Father, salamat sa mga kapatid na ito na pupunta, Ama, sa Hong Kong, bukod kay Bong. Salamat sa kanila dahil kayo po ang pumayag na sila, Lord, ay magbakasyon. Thank you, Father God. Ang langin namin, ingatan mo po sila, Panginoon. Mula dito, Panginoon, sa church, sa kanilang pag-alis, Panginoon, ang iyong pag-iingat, igawad po ninyo sa kanila, Ama. Sa airport pa lang, Panginoon, ingatan mo po sila, O God, at sila, Panginoon, ay pagpapalain po ninyo. Ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, ay isupply po ninyo, Diyos. Huwag mong hayaan, Panginoon, magkulang sila. Alam namin, Lord, na ikaw ang aming Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw magsusupply ng kanilang mga pangangailangan. Higit sa lahat, Lord, kayo po ang nag-iingat sa kanila. Sila, Panginoon, ay sasakay sa eroplano. Alam namin, Lord God, na ang biyaheng ito, Panginoon, ay madali lang para sa inyo. Hawakan po ninyo, O Diyos, ang kanilang sasakyan. Magiging mapayapa po ang kanilang paglalakbay. At kung paano po sila aalis dito sa Pilipinas, babalik din po sila ng safe and sound. Dahil ikaw, O Diyos, ang mangungunat sa kanila. Ikaw ang mag-iingat sa kanila, Panginoon. And Father, sa kanilang pagbabakasyon o pagpapasyal doon sa lugar na kanilang pupuntahan, kayo, Panginoon, ang sumama sa kanila, ibigay mo sa kanila ang kanilang pangangailangan at ang proteksyon, Panginoon, O Diyos, na kailangan nila ay igawad po ninyo. Samahan po ninyo sila ayon sa iyong pangako, Panginoon. Lagi po ninyo silang sasamahan sapagkat sila ay iyong mga anak. Kaya papuri po, Ama, sa iyong banal na pangalan. Hallelujah. Salamat, Lord. Alam namin, Panginoon, O Diyos, nung paano ka nagpapala sa iyong mga anak, lalo po ninyo silang pagpapalain ngayon na sila, Lord God, ay nangangailangan ng iyong patnubay at ang iyong pag-iingat at patuloy may gagawad sa kanila. Magiging masaya, masigla ang kanilang pagbabakasyon na ito, pamamasyal na ito. Salamat po, Ama, at maging si Bong kung paano po siya iniingatan, Panginoon. O Diyos, sa kanyang pabalik-balik papuntang abroad, kayo pa rin, Panginoon, mag-ingat sa kanya. Salamat po sa kanyang trabaho at hindi mo siya pinagkukulang. Papuri po, Ama, sa iyong banal na pangalan. Alam namin, Lord, na iyong banal na presensya, O God, ay handa na para sila ay samahan, patnubayan at ingatan. Makakabilik po sila dito sa Pilipinas ng safe and sound. Salamat po ng walang hanggan aming Diyos. Sa iyo ang papuri, parangal, pagdakila. In Jesus' name, we pray. Amen.
the Lord. Surely goodness and mercy will follow all the days of our life kung tayo ay naka-abide, nananatili sa presensya ng Panginoon. Amen. Thank you, O Lord, for your mercy and love. Thank you for all the blessings, papuri, ay iniaalay namin sa inyo. Hallelujah. Yes. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Yes, oh Lord, it's always and forever. Nararamdaman namin ang pag-ibig mo. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me. Yes, all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. With the favor of the Lord, always and forever. It's always and forever. Thank you, Jesus. We will remember your mercy and love all the days of our lives. Maraming salamat nga, Panginoon, sa pag-ibig mo na hindi nagmamaliw sa iyo. Mayroong katagumpayan. Nasa iyo, Panginoon, ang kagalingan. Nasa iyo ang pagpapala. Kaya, Lord, all the days of our lives, aming aalalahanin at isasabuhay ang pag-ibig mo. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng to. Be glorified, O Jesus. Hallelujah. We thank you, O God. Hallelujah. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Oh, I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Come on! Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me. Yes, thank you, oh God. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. It's always and forever. Thank you, Jesus. Always and forever. Hallelujah. We thank you, Jesus. Praise you, O Lord. Ang lahat ng pagdakila at pagtaas ay para sa pangalan mo lamang, O aming Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tunay na napakatapat mo, tunay
Tunay na tapat ka sa iyong pangako at hindi kami kukulangin sa lahat, Panginoon, kung mag-a-abide lamang kami sa iyo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na mag-abide sa presence mo, sa love mo, sa word mo, Panginoon. Hindi yung bumibisita lamang kami, Panginoon, sa presensya mo, kundi manatili kami sa araw-araw naming ginagawa, sa araw-araw naming buhay, Panginoon. Minsan napapagod kami sa pagiging Kristiyano namin, napapagod kami sa pagsunod, napapagod kami sa pagme-minister, pero hindi pala namin kinakailangan magpakapagod. All we need to do is to abide in you, Panginoon. At magiging kompleto na ang lahat ng bagay. Mas magiging madali, Panginoon, ang sumunod sa iyo. Mas madali, Panginoon, ang magtagumpay sa lahat ng aming mga ginagawa. At tunay nga po, Panginoon, na napakasarap na yung favor mo, Panginoon, ang patuloy naming nakakasama sa araw-araw. Ang sarap, Panginoon, na yung goodness and mercy mo ang humahabol sa amin, Panginoon. At magiging totoo lang ito kung mag-a-abide kami sa presensya mo, sa word mo at sa love mo, Panginoon. Kaya kami na naririto, Panginoon, na yung mga anak ay patuloy mong bigyan ng puso na marunong sumunod doon sa mga lugar, sa mga gawain na gagawin namin, lugar na pupuntahan namin, mga plano namin for the future, Panginoon. Kung hindi mo rin lamang kami sasamahan, hindi na kami pupunta doon, Panginoon. Pagkat ang tanging nais namin, Panginoon, ay ang presensya mo, ang patuloy naming makasama sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat naririto ang tunay na kaligayahan, naririto ang tunay na katagumpayan. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak na iyong ginamit mula sa aming preacher, hanggang sa lahat, Panginoon, ang tumugtog, umawit para sa iyo, nag-lead ng prayer, ng mga exhortations. Maging, Panginoon, doon sa mga kumilos behind the camera, sa mga nag-welcome sa amin, sa mga kumamay, ngumiti sa amin, sa mga nagturo sa mga bata sa likod, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila at ipakita mo, Panginoon, ang anointing mo ay hindi mo hahayaan na mawala sa mga anak mong ito. At kami, Panginoon, na nagsi-attend sa aming lahat, Panginoon, na naririto, inaasahan namin, Panginoon, na Ikaw ang patuloy na kikilos sa aming mga buhay. Anumang problema meron kami, Ikaw ang magbibigay ng kalutasan. Makikinig kami sa iyo, Panginoon. Susunod kami sa iyo. Sa mga sakit at karamdaman na meron kami, Panginoon, let your healing power flow on us, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy naming maramdaman na meron kaming Diyos na nagpapagaling at ang kanyang kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, ay perfect na perfect, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sapagkat batid namin na ang banal mong presensya ang patuloy na sasama sa amin hanggang sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan upang patuloy na makita ng mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo, maging ang aming mga kapitbahay, makikita nila, Panginoon, na ang iyong liwanag ay nakikita sa bawat isa sa amin at sila man, Panginoon, ay makakilala din at tatanggap din sa iyo as their personal Lord and Savior. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay. Anuman ang heart's desire mo, hingin mo yan sa Panginoon sa oras na ito sapagkat siya'y nakikinig at kaya niyang ibigay kahit ano yan. Higit pa kaysa sa inaasahan natin ang ibibigay niya. Taas natin na mataas ang ating mga kamay. Church, let the good Lord of heaven bless you. May He protect you from all evil and preserve your life. May He protect you as you come and go and always guard you both from this day forth and forevermore. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and all God's children will say, Amen.